Tila nagka-waterfall sa Cannon Road sa gitna ng malakas na ulan kaninang hapon sa Benguet Province. Sa lakas ng ragasan ng tubig, iisang lane lamang ang nadaanan ng mga sasakyan. Bumigat tuloy ang daloy ng trapiko. Nakauwi na sa Pilipinas ang 21 tripulanting Pinoy na sakay ng barkong inatake ng grupong Houthi. Pero ang isa pa nilang kasamahan hindi pa natatagpuan. May report si Sandra Aguinaldo. Alarm. Hawak ng lalaki niyan ang baril habang umaalingaw-ngaw ang alarm sa loob ng MV Tutor. Nagkalat sa sahig ang ilang gamit at bahagi ng nasirang kisame. Sa ulat ng Reuters, pag-atake yan ng grupong Houthi sa MV Tutor sa Red Sea noong June 12. 22 Pinoy ang sakay ng barko. Matapos ang pag-atake, ganito raw ang tiniis nilang sitwasyon. Parang sardinas, parang nasa kulungan, pwedeng lumabas. Paglipas na 5 araw, nakauwi sa Pilipinas ang 21 Pinoy. Nakauwi man, di tuluyang makapagdiwang ang mga nakaligtas na Pinoy dahil may isa pa silang kasamahang nawawala. Kwento ng kapitan ng barko, gumamit ng bangkang pangisda ang mga Houthi para pasabugin ang kanilang barko na noon ay may dalang coal patungong India. May dami po na 2 tao na ang alam namin is fishing boat kasi may tao. Hindi naman pwedeng basta barilin ng mga armed guard namin yan kung tao. Kasi pagdikit po sa barko, yun po, sumabog na po. Yun po, so, ganun po kabilis ang pangyayari. Makalipas ang ilang oras, binulabog sila ng isa pang pagsabog. Yung sumunod po na pagsabog is around 1300. Attack by drone naman sa kabilang side po ng barko. Hindi po kami nakapag-investigate doon kasi hindi po namin alam ang kalaban namin. Galing po ba sa tubig o galing sa hangin? Nang magbilang daw ng tao, kulang ng isa na posible raw nasa engine room. Before po kami umalis, chinek po namin kung gusto namin, kung lumutang man lang yung bangkay niya, makuha namin. Pero wala po kaming nakitang lumutang na bangkay. Itinuturing muna siyang missing, sabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Nakausap na raw ng DMW ang pamilya nito pero hindi raw muna papangalanan. Nasa dagat pa ang MV Tutor habang ang lahat ng crew nito ay nailigtas ng international forces at dinala sa barko ng Amerika. No one is injured. Majority of them, nung kausap ko kanina, para silang na battle shock, so yung post-traumatic stress. On behalf of my crew, papasalamat po ako sa kapal. Sa ngay po ng gobyerno, maraming salamat din po sa aming kumpanya, US Navy. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy ang search and rescue operation sa isang batang inanod sa umapaw na creek sa Caloocan. Nakunan sa CCTV ang 8 taong gulang na bata habang nakasakay sa plastic barrier sa kasagsagan ng malakas na ulan kaninang hapon. Sa lakas ng agos, tuluyan siyang natangay. Ang malakas sa pagulan kanina, epekto ng thunderstorm ayon sa Pag-asa. Nararanasan din yan sa bahagi ng Quezon City kung saan halos mag-zero visibility na. May mga tatumba pang motorsiklo. Malakas din ang buhos ng ulan sa North Luzon Expressway. Huwag nang mainggit sa mga napapanood na mukbang dahil may Korean dishes na rin sa ilang kainan sa Metro Manila. Mokja as in tara kain, kasama si Katrina Son. Kung Korean ramen ang hilig, may self-made ramyeon bar sa Malate, Manila. Ikaw mismo ang magluluto. Kuha ng tray, lutuan, mamimili ng ramen na toppings at punta na sa cooking station. Nowadays, Korean culture is very famous. So I want to spread of something to do different things in the Philippines. Heto nga at tinuruan pa tayong iluto ang japaguri na sumikat sa isang Korean film. Ngayon, tuturuan tayo, syempre, ni Sir Leo kung paano nga ba lutuin ito. Kailangan lamang daw dyan ng chapaghetti at ng noguri. Paghahaluin lang lahat.
cheese at beef. Lalagyan ng hot water at mix. At syempre, hindi mawawala ang taste test. Titikman na natin ngayon itong chapaguri. Sarap. Kung fried chicken lover naman, patok ang Korean chicken takeout counter na ito sa Maginhawa Street, Quezon City. Ang isang order, good for sharing na raw. Best sellers ang sriracha and lime, yangnyeom chicken, soy garlic at honey bulgogi. Talaga namang napakaraming flavors na pagpipilian. 6 out of 10 flavors nga ng chicken ang nandito ngayon. At ang best seller raw nila na titikman natin ay itong jalapeno gochujang. Ito raw ay talagang sa kanila lang mahanap. Napaka-crunchy. Juicy, ang sarap. Hindi po siya tinipid, kaya po binabalikan pa ng mga customer po namin. May dalawa ring limited edition flavors na nori cheese at xiaokao at spicy flavor na Yanun's Fury. Unique yung style. Naiiba sa mga ibang manok na nakakain ko. Napakasarap. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso couple Gabby Garcia at Khalil Ramos nag-ice bath para maging fit and healthy. Loko kayo. Kami ang mga magulang mo. Karakter ni Yasi Pressman sa Black Rider na si Bane may bagong revelasyon bilang si Vanessa. Asia's Limitless star Julian San Jose at Stel ng SB19 hands-on sa kanilang first concert together. Gusto namin mabigay talaga yung best performance namin. We want to make sure that everybody can relate to our song. Christian Bables, nakaranas daw ng extreme mental and emotional distress dahil umano sa kapabayaan ng isang memorial service company sa kanyang namayapang aso. Pamilya ko kasi yun eh. Malaki siyang part ng support system ko. Funeral service, pag-aaralan daw ang susunod nilang hakbang. Jonghan at Wonwoo ng 17 nag-debut bilang subunit sa album na This Man. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dead on the spot ang isang guro sa Negros Occidental matapos tumagilid ng sinasakyan niyang bus. Nasa kurbadang bahagi ng kalsada sa bayan ng Don Salvador Benedicto ang bus nang mawalan ito ng preno batay sa investigasyon ng pulisya. Pag-umayari ng Bacolod LGU ang bus na may sakay na mahigit 30 guro at ilan nilang kaanak. Pauwi na sila mula sa team building activity nang mangyari ang aksidente. Wala pang pahayag ang bus driver. Wala namang balak ang pamilya ng nasawing guro na maghain pa ng reklamo. Nangako ang Bacolod City LGU na tutulungan ang mga biktima ng aksidente. Two-in-one ang isang underrated pasyalan sa Donsol, Sorsogon. Yan po yung river cruise habang nanonood ng libu-libong alitap-tap. Kaya G na tayo dyan sa report ni Rafi Tima. Kung ang iba, mas trip ang maagang pamamasyal. Sila Rica at Romel, pagabi na nang simula ng kanilang adventure. Ang kanilang itinerary, river cruise at firefly watching sa Donsol, Sorsogon. 2 hanggang 3 kilometro ang biyahe ng bangka pero hindi raw nakakainip dahil sa dami ng mga puno at bakawan. Bonus pang sunset view ng Bulkang Mayon. Amazing! Sa gitna ng river ride, naghihintay na ang main attraction, ang paglabas ng libu-libong alitap-tap na unti-unting nagbigay liwanag sa buong paligid. The feeling was surreal, amazing, breathtaking. Actually, we're out of words. It's a new experience also to us kasi nasanay tayo sa city, from city lights to fireflies. Bago naman sa paningin namin, which was relaxing. Isang oras ang tour para masilayan ang mga alitap-tap at kung magutom, pwede namang kumain sa mismong bangka. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.